Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello po sa lahat, especially sa mga kabangsa ko sa Ranao. Ang April po ay may pinakamaraming klaseng regular holidays and non-working days. At alam niyo rin po ba na sa April din sineselebrate ang World Health Day. And yes, this year ang theme po ay Together for Health, Stand with Science. Bilang medical internist, hindi lang po kami gumagamot ng mga sakit but also we advocate good health and well-being. Kaya ang isi-share ko pong topic sa inyo ngayon ay maaaring bago sa kaalaman ng ilan sa atin dito sa Lanao. Ito ang executive check-up. Sa kliniko po kasi may mga instances, for example, na ang pasyente or ang relatives biglang sasabihan ako na, Dok, ngayon lang po talaga yan, normal po, wala po talaga siyang nararamdaman. Pero in the back of my mind, ang ganitong sakit usually may ganitong temporal profile. Pangalawa, pwede pong normal yung physical examination pero ang pasyente may high risk factors or strong family incidence of events. And lastly, sa mga pasyente natin na in need of urgent clearance for surgery or sa mga kasamahan natin na gustong mag-Hajj na unfortunately abnormal yung laboratory and findings sa kanila. So, ito po sila pwede sanang maiwasan. Ano po ang executive check-up at bakit po siya importante? Well, sa panahon po ngayon, karamihan po sa atin ay stress sa work, sa business, sa responsibilities sa family and relatives na nakakalimutan po natin ang pinaka-importanting investment natin, our own body. Karamihan po sa mga sakit kasi ngayon ay related sa lifestyles natin na maring hindi na natin namamalayan na mayroon na pala tayo, like hypertension, diabetes, high cholesterol, liver disease, kidney disease, and even cancer. Ang executive checkup po ay isang modern comprehensive medical screening care na ang layunin po ay maiwasan or ma-detect ang isang sakit bago pa ito lumala. So next question po, sino ang mga pwedeng mag-undergo ng executive check-up? Well, ideally, pwede po siya sa lahat, edad 30 years old pataas, or anyone na may high demanding work, long working hours, or physical stress. Pwede rin po siya sa may mga high risk factors or family history of chronic illnesses. Next question po, ano ang mga kasama sa executive checkup? Well, first po ay ang doctor's thorough assessment of history, physical examination, and risk factors. Second ay ang comprehensive laboratory test. Well, about dito po, mayroon tayong list from general to executive test inclusion. At depende na po sa mapag-uusapan ninyo ng doktor ninyo kung ano ang recommended, kung anong pwede, at kung anong kaya ninyo. Third is imaging test. At usually po kasama dito ang chest x-ray, ECG, ultrasound, 2D echo, and sometimes stress test. Fourth is cancer and age-appropriate screening na pwede rin natin ipagawa or upon assessment and recommendations ng doktor ninyo based on gender, age, and risk factors. Fifth and last po ay ang results interpretation na kung saan ang doktor ninyo ay pwede na rin mag-advise or mag-recommend ng treatment. Remember, the earlier the treatment, the better. Next question, and I guess importante po siya. Magkano at gaano kadalas gawin ang executive check-up? Well, depende po sa dami ng test included or sa package offered ng isang clinic or institution. At depende rin po sa risk factor, pwede siyang gawin every 1 year or 2 years interval. Sa mga naka-experience na po ng executive checkup, pwede po kayong mag-leave ng comment to share your experience. Last at pinaka-importanting tanong, cover po ba siya ng PhilHealth? Pwede po, pero hindi lahat. Ang PhilHealth Yakap ay mayroong programang primary prevention. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-register at pumunta sa pinakamalapit na clinic or hospital na affiliated sa PhilHealth Yakap para ma-avail ninyo ang free consultation, free certain laboratory test at medications na available sa program. So yun po ang top 5 must know about executive checkup. Ngayong month of self-reflection, sana piliin din natin ang health reflection. Alamin natin kung tayo at ang pamilya natin are in good health. Inshallah. Thank you for listening and wassalam.